Okay. Hello mga ka-viewers! So ngayon nandito po kami sa loob ng kwarto. Dito lang po kami sa loob ng bahay kasi hindi po kami pupunta sa labas. Ayan, good po morning! kaya, mga viewers. Welcome back sa YouTube channel namin ni Papa Bits. Nandito po kami ngayon sa kwarto dahil wala po silang pasok na dalawa. So, ayan yung gagawin po namin. Maglalaro sila. Ako naman po is gagawa po sa gawaing bahay. Wala naman po tayong labahan ngayon dahil natapos ko na kahapon. Yan, katapos lang po namin mag-TikTok. Nag-try po kami mag-TikTok. Ewan ko lang kung magustuhan po ng mga manonood. Tabi-tabi po. Tabi-tabi po, tsaka Ano? at tsaka pumunta po kami ng matayan ng bibi. Ha? Ano yan? Sa Melterio ba? Kay Tita But. Sa Tita Bunny. Matagal na yun. Maglalaro po sila. Lalagyan po namin ng asukal. Bali yung laro namin po yung yung binabaliktad tapos kailangan tumayo siya. Tapos yung makapatayo ng lalagyan ng asukal namin is may premyo. Challenge po ito nila, challenge. Ngayon na walang klase. Maglalaro muna kami. Ayan po yung ko sa kanila, premyo. Ayan, yung makapatayo po ng lalagyan ng asukal, makakakuha po ng premyo. Ayan, si Sia po yung mauuna. Wow! O, si ate naman, si ate naman. Sige, si Sia. Si ate naman. Si Papa Bits, baka gusto sumali. Sina? Nahulog. Sige. Sige. Hanggat may makapatindig po ng lalagyan ng asukal. Sige, biskwit. Si Sia naman. Dumidikit si Sia sa upuan. Sige, go Sia. Wag mang yung medyo malakas yung paghagis, Sia. Hindi pwede. Sinalo. Si ate na naman, si ate. Agoy, ubuso ni ate. Sige, ikaw naman, Sia. Galingan mo, Sia. Galingan, Sia. Ate, wag galingan. Agoy, ate. Sige, 1, 2. 1, 2. 1, 2, 3, go! Okay, Sia. Wow! Sige, isa pa kay Sia, hagis. Sige, Sia. Galingan mo, Sia. Ubusan niya ni ate. Sige. Yay! Sige, pili ka dyan. Yay! Nakapatindig na si Sia. Oy, isa ka lang kay ate ka na. Sia, tagduha. Duha kay Sia kayo. Isa pa, Sia. Oh! Wag ihagis. Isa lang sa'yo lagi, Isa na lang Sia kasi dalawa na lang yung papremyo ko. Dalawa na lang. Sige.
Hop, tama na, tama na. Oh. Ano yan, mababasag. Galingan to siyo. Yay! Isa na lang, isa na lang. Agoy, agoy. Sinong makakadala? Agoy, agoy. Sinong makakadala? Wow! Agoy, agoy. Ayaw! Kasi, ya. Agoy, agoy. Agoy. Last premyo. Wow! Oh, patas sila, patas ng premyo. Yay! Tapos na po yung laro namin. Siya. Ganyan. Yung ano, magsisit po uli sila ng lalaroin nila. Yung pinapaikot daw. Ayan, si Creslin yung nag-arrange. Yan. Siya po yung gagawa ng ano nila. Sige. Paano ba yan? Dapat maluwag yung misa. Ay, ano yan? Malaki na garapon. Di yan kakasya. Paano? Yung pinapagulong? Yung matatapatan, yun ang makukuha. Di kaya. Yung yung garapon sa ref, yung medisina, garapon ng medisina. Okay, umpisa na. Sige. Oh. Ganun na yun? Ano pa lang yun, siya? Practice pa lang, practice. O sige, siya yung mauna. Sige, 1, 2. Dos. Oh. Yun na, biskwit na yung natapatan. Ay, hindi, mali. Dapat, di ganon. Ganyan. Linya, ganyan. Ganyan. Di dalawa-dalawa. Kasi dalawa yung makukuha nyo. Diba? Ganyan. Pahaba yung linya. Oh, sige. Ay, sa Lord. Sige. Ayaw muna. Huwag muna. Agoy. Yan na kasi, yan, straw yan sa gulaman. Go. Oh, sige, 1, 2, 3, go. Oh. Chucky. Si Sia. Balik. Agoy. Saan yan patungo? Biscuit. Sige, biskwit. Agoy. Ako ang talo nito. 4 na lang, guys. Oops, nagdiretso. Biscuit. Di, nahulog. Agoy. Inaanuhan pa ko nitong mga kalaro. Wag muna. Thank you very much. Hulog, nagdiretso. Hulog. Si Sia naman. Ano ba yan? Wala ako, guys. Yan, Chucky na naman. Agoy. Sige, kay baon nyo yan bukas kasi may klase na. Ay, biscuit! Balik sa'yo. Agoy. Walang magawa. Thank you po, Mama Dax, sa panalo namin. Iba naman, hindi na po ito. Sarap po siya, guys. Ito mukha namang lollipop at saka ito mukhang jelly. Lollipop to
Bakit lollipop po? Red, green. At saka, bukas na lang po kami maglalayo ni Mama Dak. At saka, nagpakain po kami ni, sabi namin kay Mama Dak, sabi ni Mama Dak, premyo ay papakain. Yung mga iba bukas na kasi baon namin. Watching. Ayan po guys, hapon na. Oras na ng snack na naman. Ayan, bumili po sila ng cheese stick. 10 pisong cheese stick. Yung po yung snack nila ngayon. Tapos tayo naman, tayo yung nag-ano ng Milo, nagpapak. Masarap pala yung pinapapak na Milo. Pwede magsawsaw. Ano po? Makulimlim po yung panahon namin ngayon dahil mukhang uulan. Sa katunayan po is umaambon na. Yung mga nilabahan ko is sinilong ko muna dahil baka mabasa at hindi pa po sila natuyo. Ayan, yan lang po yung ginawa namin buong mag-araw dito lang sa bahay. Tapos maglaro, kung ano-ano lang po yung binubuting-ting. Tapos ayan, naisipan po namin na mag-snack. Wala po kami may snack ngayon dahil wala na po yung laman ng ref na snack. Yung mga baon nila para bukas. Mayroon naman po akong 10 pesos dito. Nakikibili si Sia. Ayan, sabi ko sige, bili na lang muna kayo ng cheese stick. Ayan, pinapak na po nila. Hindi na po ako binigyan. Inubos nila lahat. So, yung sa akin naman is Milo. Nag-try po tayong magpakasi at magpaka-krislin. Masarap pala yung pinapapak na Milo. Kahit walang tubig. Yan, ubos na. Maya-maya na po kami maliligo. Dahil hindi naman po mainit yung panahon namin ngayon. Dahil mukhang uulan nga. Yung papabits namin nandun sa kwarto. Pumasok, medyo nag-ano muna kami. Tawagin po sa sa Bisayan naglalis, pero hindi naman po grabe. Pinagalitan po niya yung dalawa kasi yung yung stand po ng cellphone inayos niya. So linagay po niya doon sa kwarto. Tapos winilding po niya. Tapos hindi dapat galawin. Ewan ko kung sino sa kanila yung naggalaw. Yun, nasira na naman. Tapos yun, nagalit. Nagyaw-yaw. Pero hindi ka na. Oh. Dandahanin mo lang para hindi maano. Para hindi matapon. Dahan-dahan lang. Yan. Ano din po sila ng Milo. Magpapapak ng Milo. Kasi pag nandito ka lang sa bahay, parang parang nakakagutom pag nakatambay ka lang. Pero pag dami kang ginagawa, hindi ka po nakakaramdam ng gutom. Yun nga, pumasok si Papabit sa kwarto. Dahil dalawa po yung inayos niya ngayong araw. Hindi lang po ako nakapag-video dahil nalibang po kami sa kati-tiktok nila Krisling sa kwarto din. May kanya-kanya po kami kaninang libangan. Si Papa Bits naman po kinumpuni niya yung maliit po na speaker na i-try naman po niyang ipagawa sa dumadaan po dito na matanda na naggagawa ng mga ayos ng
transistor or TV at saka remote. Kasi yung remote namin po dito sa TV, gumagana naman po siya, pero yung para channel hindi nalilipat. Puro lang pa sa gilid po, yung pagpababa hindi na po gumagana. Trinay po ni Papa Bits kanina na ayusin, hindi po niya nahanapan kung saan po yung sira. Pero sabi ng nag-ayos na parang sunog na daw. So bali papalitan na lang ng remote na kamats dito sa TV. Yung remote lang po yung diferensya, kaya hindi po kami nakakapanood ng TV ngayon. Yung speaker naman po na maliit ni Papa Bits, yung maliit, nasira din. Hindi na po gumana. Kahit pag power hindi. Pinaayos na din niya po, pero sabi nag-aayos na yun din ang sabi, parang may sunog. Pero kaninang umaga, wala naman pong ginagawa si Papa Bits. Try niya pong i-tester. Tapos pagka-tester niya, umidlap, parang sumiga. Kaya ayun, meron naman po siyang yung tawag nito, yung glue gun. Meron po siyang glue gun. At tinister niya po kung saan yung diferensya. Tapos nahanap naman po niya, yun. Naayos niya, tapos napatugtog niya. Ayun, dinala po niya doon sa kwarto. Doon po siya nagpapasounds, yung maliit na speaker. Mabuti na yun yung lang siya sa kwarto nagpapasounds. Hindi po namin naririnig gaano dito sa labas. Yan, tingnan nyo yung dalawa. Pumisto na yung yung folding bed. Yan, nilatag po nila. Tas yung upuan. Yan, marami po silang naiisip na gawain. Kung ano-ano lang. Hinahayaan lang naman po natin dahil wala naman pong klase. Tas bukas naman may klase. Parang tatahimik po tayo dito. Kasi pag nandito talaga sila, hindi sila matutulog sa tanghali dahil aliw na aliw po sila sa mga nilalaro nila or ginagawa. Tapos yung pakiramdam ko sa araw na ito, parang para yung tahimik na normal lang na araw, yung iniisip mo walang klase, parang ganun kasi matahimik po. Matahimik po yung kapaligiran namin ngayon. Yung naririnig lang na ingay yung electric fan. Naman, yung ginawa natin, yun nga, basta umaga, nagkakandaw-gaga tayong mag-sikaso sa mga bata, magigising ng umaga. Kanina, sansan lang yung ginising ko, inuyog ko lang siya pagising, hindi walang ingay na ko kasi na gigising yung dalawa. Na naman po ako magigising sila ng maaga pa. Tas yun, si Creslyn, yung nangyayari po pagkagaling sa school, minsan na papagod po siya siguro, inaantok, nakakatulog siya. Kakatulog si Creslyn. Si Sia naman, pagkagaling namin sa school, alas 12 naman yung labas nila. Kakain sa tanghalian, ma-relax konti. Yun, pinapatulog ko po siya at tinatabihan muna. Pag nakatulog na po siya, babangon tayo. Ayun, binirahan po natin ng laba kahapon. Kaya ngayon wala tayong naging labahan, kundi yung mga suot lang namin po ngayon na hindi naman po kami pa naligo ngayong araw. Mga mamaya-maya naman is magplaplansya po tayo ng mga uniforme nila dahil may klase nga bukas, so ibig pa lang. Ngayon si Sansan naka-PE uniform lang naman dahil Merkulis, PE uniform yung suot nila. So yung uniform nilang tatlo is plantsahin. Medyo hindi pa tuyo-tuyo, mga mamaya-maya pa yan, mga gabi or
hindi tayo tamarin bukas ng o ngayon mapaplansyahan o kaya hindi tayo tamarin bukas na ng umaga pagkagising natin. Pero siguro mamaya-maya makakaplansya po tayo. Umaambon na, umaaraw. Yan, tingnan nyo po. Umaambon na may sikat ng araw. At ito po yung mga plantsahin ko. Ayan, ninintay ko lang po na matuyo-tuyo pa siya masyado. Malaki pa naman po yung oras. Magplansya tayo na habang sila is nag-ano sa mga gawain nila sa school. Ayan, medyo umaraw naman. Samantalahin po natin yung oras na hindi pa nagdidilim. Pwede pa po naman magplansya at tuyo na. Yay! Tapos na! Gawin na lang po natin na para pagkabukas ng umaga, hindi po tayo magkanda ugaga. Ay, mga 2 araw pa na suotin. Yung mahirap po ditong plansyahin yung yung kay siya uniform dahil may pleats. Naalala ko lang po yung yung palda ko noon na kailangan yung pleats is sundin na para po na po natin yung natin plancha dahil minsan mainit po siya dahil nilalaroan po nila itong itong bilog yung adjust. Minsan hindi ko na babantayan pag plancha ko, parang dumidikit, baka masunog, kaya ini-extra ko muna dito sa pin kong kumot kung sakto lang po yung init. Dahil noon yung nagplaplansya lang naman sa uniform ay si Sansan. Sa uniform niya nakakapagplansya po si Sansan ng uniform niya. Nung masunog niya yung isang pangtaas niya, nasunog kasi dito sa isang manggas dahil siguro na po niya yung na nagalaw po niya yung itong adjustan na samantala yung pag-adjust ko is minor lang. Siguro ko na nagalaw niya, hindi niya po alam. Tapos mainit na ayun, pagplansya niya sa pang itaas niya ang uniform, nasunog na yung yung manggas. Yun, hindi na nagplansya. Natakot na po siya. Kasi nung nandun po pa siya sa Tacloban, grade 6, elementary pa lang siya. Wala naman pong nag-aalaga sa kanila. Yung naiwan lang yung si Christian pa lang. Kasi syempre, si Sansan, siya yung kuya. Nag-aalaga siya sa 2 kapatid niya na hindi pa naman yung nag-aaral si Christian at siya kasi maliit pa. Si Sansan pa lang. Siya po yung naglalaban ng uniform niya. Tapos siya yung nagplaplansya hanggang mag-sakristan siya sa simbahan. Siya yung naglalaban ng niya sa school uniform at saka yung uniform niya na pang sakristan. Siya yung naglalaba, siya nagplaplansya. Marunong naman yan si Sansan. Yung nandito lang kasi sabi nga niya kay mama niya, Mama, wala daw nag-aalaga sa kanya. Yung mga susuotin daw niya, mga kusot, walang nagplaplansya.
Kaya yun, pagdating dito sa Cebu, ako naman yung nag-alaga, tapos ako nagplaplansya. Pagkadating dito, siya naman talaga yung nagplaplansya. Natakot lang talaga si Sansan na masunog yung yung uniform niya. Tapos ako naman, ako na lang po yung gagawa dahil nagplaplansya naman po ako sa mga uniform ng bata. So lahat ko na lang plinaplansya. Kaysa sa masusunog na naman, sayang. Tapos, yung blouse niya, pinasursi ko. Oh! Ito. Sige, mami. Tapos, Iba na madakita daw. yun nga, ako na lang yung nagplaplansya dahil nasasayang naman na yan, umaano pa yung kasi medyo maano pa, medyo mabasa pa. Kunti na lang. Kun na lang po yung nagplaplansya para hindi sa kuryente dahil may magplaplansya mamaya, tapos pagka may magplaplansya ngayon, tapos pagka maya-maya may magplaplansya na naman. Di sa kuryente. Si ako na lang yung gumawa. Lahat na lang po pinaplansya ko. Parang naalala ko lang po nung may mga alaga pa po ako. Yung kilos ko ngayon, para ding may mga alaga ako na yun po yung ginagawa ko. Babangon ng madaling araw, mag-aano ng pagkain para sa baon nila, magplaplansya sa uniform. Parang ganun lang. Balik-balik na gawain na walang katapusan. Saka maganda yung uniform na nakaplansya. Mas nakakatakot nga yung plancha namin noon dahil baga ng yung apoy. So yan po, ang ganda ng uniform na ni Sia, nakaplansya. Yehey! Seryoso yung dalawa. So, ayan, nabutan po tayo ng brownout. Hindi po tayo natapos magplansya. At nagsaing po ako dito sa kalan. Mag-iisang oras na po yung brownout. Hindi pa nagla-light. Mag-aalas 6 na po. Malapit nang mag-alas 6. Sa wakas, nag-light na din. Ayan, inutusan ko si Chrislyn na bumili sa tindahan. Isinusulat ko pa lang. Isinusulat ko lang sa papel para hindi makalimutan. Medyo maliwanag pa naman yung labas. So, utusan muna natin si Chrislyn dahil tatapusin ko yung pagplaplansya ko. Hindi na pa po ako takot sa gabi. Kopi ko. Lista. Yan, tapusin po tong plan
tansyahin natin. Dalawang ano na lang. Blouse. Bilisan natin po guys para hindi naman po tayo mabutan ng brown out. Nagla-light siya kanina, nagla-light, tapos mamaya-maya magbra-brown out na naman, tapos magla-light, tapos magbra-brown out na naman. Parang Christmas light po yung ano namin, ilaw. Kaya ngayon, anuhin po natin na bibilisan po natin para hindi tayo maabutan nang matapos po tayo. At ayan, parang lumalakas yung sounds ni Papa Beach sa kwarto. Hindi niya alam kasi na nagpatuloy tayo sa sa pag-vlog. Kasi paglalight pa lang. Bilisan po natin. Bilisan. At nang matapos po tayo, na wala na po tayong problema bukas ng umaga. Pagluto na lang. At papasunduin na natin si Papa Beach kay Sansan, baka naglalakad na naman. Kala ko merong dumadating. Si Sanya pala nandyan sa sa bubong. Yan po yung mga routine natin araw-araw. Sino ba? Parang mayroong nag-ano sa gate. Yan. Nakukusot sa pagmamadali. Nakukusot po. Nakukusot. Nakukusot. Tab! Club! Club! Gala sa snow! Sansan! Yan, di nakakadinig kasi nandun talaga sa sa kwarto. Nakadikit sa kanya yung yung mini speaker niyang inayos kanina. Yan, isa na lang, isa na lang. Isa na lang. Isa na lang po. Yan.